ating mga aliw, siya ang ating comforter, siya ang magpapalakas sa atin, siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ibigay lamang natin ang pinaka-the-best na paglilingkod, ibigay natin ang pinaka-the-best na pagpupuri, ibigay natin ang ating lakas. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay, ang kalakasan, ang lahat sa atin. Wala tayong meron! Wala tayong meron! Babalik tayo sa presensya ng Panginoon na hubad-hubad. Kaya samantalang nandito pa tayo sa lupa, take good care of yourself and the Lord will take care of your days. Hallelujah! Salamat po Panginoon Diyos sa iyong presensya. Salamat po Panginoon anong iyong banal na Espiritu. Salamat Panginoon na kailanman hindi nyo kami iniwan. Salamat Panginoon sa panibagong pag-asa. Salamat Panginoon sa pagmamahal, sa kabigatan, sa misyon. Ang lahat ng ito Panginoon, ito ang hudyat ng iyong mga anak ay gagamitin nyo na nitong mga huling araw. Hindi patapos ang laban. Salamat Panginoon dahil ika'y mabuti, ika'y maunawain, ikaw na paghinuod. Hindi ka kaagad na siraan ng loob, hindi po kayo tumigil, hindi po kayo nagsawa sa amin. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord, for your presence. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus, we entrust everything to you. One more time, palakpakan natin. Amen. Thank you. And you may be seated. Hallelujah. Mga kapatid, 2 linggo na po, aming tinatalakay about evangelism, because evangelism is the heart of God. He's not willing that any man should perish. Hallelujah. Sabi nga, if you focus on pain, you will continue to suffer. If you focus on the past, you will continue to regret. If you focus on the present, you are creating. Woo! Amen! Amen. Hallelujah. So, be careful what or where you place your focus. Amen. Amen. Because your focus will determine of your outcome. Woo! Hallelujah. Kung ano po yung gusto nating mangyari, kung ano yung, sabi nga, yung iniisip, what the mind can conceive and believe, the mind cannot shift. One more time, worship the name of Jesus. Hallelujah. So, ang focus ng aking message, mga kapatid, about evangelism. Amen. Everybody say amen. Amen. Now, napakaganda po mga kapatid ang lesson na ina-tackle po natin na ating pong hinihimay-himay during Sunday School. Hallelujah. Ipagpatuloy ko po mga kapatid. I would like to quote the scriptures taken from the book of Ezekiel, chapter 3, verse 18, 17, 18, and 19, 3 verses mga kapatid. The Bible says, Son of man, everybody say, Son of man. Son of man. I made thee a rich man on the hands of Israel. And hear the words of my mouth. And give them warning. Everybody say warning. Warning. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest
the wicked to turn from his wicked way. Then the Bible says, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thy hand. Yet, everybody say, yet, if thou speakest and he turneth from his wickedness, nor from his wicked way, the same wicked man shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Woo! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! 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 Amen! Mga kapatid, ito po ay direktamente sinabi po ng ating Panginoon sa isang propeta. Ngunit hindi na po saklaw ng mga propeta ang ating kapanahonan ngayon. Of course, ang Diyos mayroon pong itinalaga. And Ephesians chapter 4, verse 5, and God gave them apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors, teachers, for the perfecting of the saints and to the use of the ministry. Sa ating kapanahunan, mga kapatid, sinabi ko sa inyo kanina na tayo po ang kinausap ng ating Panginoon. Tayo po ang sinugo ng ating Panginoon. At siya po ang mga kapatid nangako. Siya po ang back-up, mga kapatid. Hindi na po tayo inutusan para tayong mga kapatid ko ay mapahamak o mapapahiya. But in fact, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinabi niya sa Matthew 28:20, and Lord, everybody say, Lord, at narito, ako'y sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Woo! Amen! Kaya mga kapatid, hallelujah! Kaya pala sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga sinugo na huwag kayong matatakot dahil ako'y kasama ninyo. Amen. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Hallelujah! The battle is not yours, take note. The battle is not yours, but the battle is mine, saith the Lord. Pagka tayo po ay masunurin lamang, mga kapatid ko, obedience lamang po tayo sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Hindi po tayo nasa unahan. Amen? Amen. Hindi tayo po ay laging nasa likuran. Dahil sa tinatawag, mga kapatid, na matinding laban, kapag ka ikaw ay nailalagay sa front line, ano po, katulad nung nangyari, yung kay, yung isang mataas na opisyal, si Oraya, para mga kapatid, talagang siya ay masawi, nilagay siya sa front line. Talagang nakahanay siya, mga kapatid. Talagang, kumbaga sa sila ang nasa unahan. Pero, sad to say, nasawi ang mga nasa harapan. Pero, hallelujah! Sa mga anak ng Diyos, anak, ang laban ay hindi para sa iyo. Kung ikaw lamang ay maging masunurin sa ating mga sinasabi o sa ating kalooban, ako ang nasa unahan. Palagpakan natin ang ating lokal na Diyos. Hallelujah! Praise God! Oh, hallelujah! Mga kapatid, ito po ay nakakakonsensya. Ngunit, kung alam po natin ang kalooban ng ating Panginoon, dapat ipagpapasalamat po natin. Dapat isipin natin isang malaking karangalan, isang napakalaking pribilehyo sa buhay natin. Can you imagine? Sa
napakaraming mga tao, ikaw at ako ang nakita ng Diyos. Ikaw at ako ang napili ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya sinabi ko po mga kapatid, yes, kung nagkaroon man ng ika nga mga titulo dito sa sanlibutan, very proud po sila, nagkaroon sila ng titulo, nilagay pa mga kapatid sa naglalakihang tarpaulin, nilalagay ka sa kanilang mga ikala sinasabit sa kanilang dingding o sa anong bahagi na kung saan mga kapatid makita ng mga tao, and very proud sila dahil ang kanilang mahal sa buhay, ang kanilang anak na kung saan nakapagmatapos ng mga kursong ganito. Wow, hallelujah, hindi po yan masama. Amen. Amen. Pero kung minsan mga kapatid, ito ang gusto ko pong malaman ng bawat isa sa atin at mag-iba po ang pananaw ng ating buhay. Nang akala natin mga kapatid, ang titulo na nakuha natin mula sa ating mahal na Panginoon, para bagang hindi mahalaga, hindi sagrado, hindi espesyal. No. Just imagine, kaya binigyan ng titulo ang mga nag-sacrifice dahil sa kanilang effort mga kapatid. Sabi nga, achievements comes to those who are unafraid, to those who have the guts and courage to exert their strength against countless obstacles. Napagtagumpayan nila lahat yan, kaya deserving sila na makuha nila ang kanilang titulo. Everybody say, praise the Lord! Lord! Hallelujah! Pero sasabihin ko po mga kapatid na ang lahat ng mga titulo na pinaghirapan ng mga tao dito sa sanlibutan, that is only a temporary. Right. It will not last forever. Amen. Pero, makinig kayong mabuti. At dapat mga kapatid ko, panhawakan natin ang titulong ito na walang sino mang makakaagaw. Dahil by all means, Satan, like a roaring lion, walking about, seeking me devour. By all means, gusto niyang makuha ang titulo mo na ibinigay ng Panginoon sa iyo. But, remember this. Sino ang nag-pronounce? Sino ang nag-proclaim? Anong sabi ng Biblia? For as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Woo! Everybody say, praise the Lord! Ano ang titulo mo? Ano ang kalagayan mo sa harapan ng Panginoon? Hindi presidente, hindi hari ang nagbigay. Walang sinumang tao sa sanlibutan upang ikaw ay bigyan ng ganung titulo. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbigay ng titulo at sasabihin, ikaw ngayon ay naging anak ko. Ikaw ngayon ang aking sinisintang anak. Hallelujah! Sinisintang anak. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid ko, ang ikinapit sa atin na titulo ng ating Panginoon, hindi sa napilitan ang Panginoon, hindi sa masama ang loob ng Panginoon, o kaya hindi nagagalak ang Panginoon, sinisinta, iniibig niya. God has so pleasure to give you this title that you will become His sons and daughters. Woo! Hallelujah! Ikaw, mga kapatid, ang pinakamataas na ori ng titulo sa larangan, ng kasaysayan, ng sanlibutan, dahil you are destined to inherit the kingdom of heaven. Our home is not this world. This world is just passing through. But the good news, our home is not here and on this planet Earth, but our home is in heaven. Our home is in heaven. Amen. Kaya mga kapatid ko, sinabi sa Hebrews 11, ang sabi roon, and truly, if they had been mindful of that city, from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now, they desire a better country that is a heavenly
mananampalataya. Ang sabi ng Biblia, sa panahon ni Moses, nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik sa Ehipto. Ngunit ang sabi nila, ninanasa nila ang lalong mabuting lupain sa makatuwid bagay at sa langit. Hallelujah! Hallelujah! Meron sana silang mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit, hallelujah, mas ninanasa nila ang lupain nasa langit. Why? The Bible says that Hebrews chapter 11, Abraham said, for he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Hallelujah. Amen. Ang katotohanan ito, mga kapatid, tingnan nyo, hindi ba tayo ma-inspired? Hindi ba tayo ma-encourage, mga kapatid? Despite sa lahat ng ating pinagdaanan, ngunit nanatili pa rin po tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil ipinaghanda po tayo ng Panginoon, mga kapatid ko, ng lugar na kung saan ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Hindi ito, mga kapatid ko, masisira. Hindi ito mawawala. Hindi ito, mga kapatid ko, sisirain ng anumang kalamidad sapagkat hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. Ang bahay, ang tirahan, ang langit na kung saan ikaw at ako dadalhin ng Panginoon. One of these days, palagpagan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, habang hindi pa natatapos ang misyon ng ating Panginoon, na kung saan ang wika and this gospel of the kingdom should be preached into all the world, then the end shall come. Hindi pa tapos, mga kapatid ko, na ipangaral sa lahat ng kinapalbing bansa at wika ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya naman, ikaw ay mapalad. Sabihin mo ang iyong sarili. Napakapalad. Napakapalad mo. Oh, hallelujah. Amen. Dahil ngayong henerasyon, mga kapatid, sa kauli-ulihang henerasyon, I don't think so, na magkaroon pa after this ng henerasyon. Hallelujah. Tayo, mga kapatid, ang pinakahuling henerasyon na kung saan na-preserve ang 8 kaluluwa para magpatuloy ang lahi, at ito na ang kahuling-hulihan. Everybody say praise the Lord. Kaya, sabi nga, the saddest news of Satan is that he knew but Satan, mayroon na siyang ang pinakamalungkot, ito na ang pinakamalungkot na balita para kay Satanas. Alam niya na meron na lamang siyang kunting panahon. Yan kung bakit grabe, intense talaga, raging ang atake ni Satan sapagkat kunting panahon na lamang. Kaya ang mga anak ng Diyos, kung si Brother Zacarias pa, 4th quarter na. Amen. Kung nakaalinggo, 11:45 na, midnight hour na, ilang minuto na lang natitira sa atin. Ngayon, kung hindi pa tayo magising sa katotohanan, mga kapatid, ito ang malungkot. Kagaya ng ating binanggit sa inyo na scriptures. Napakapalad natin. Bakit? Sapagkat sa napakaraming mga tao, tayo ang nakita at napili ng Panginoon na gawing watchman. Ano ba yung watchman? Taga-bantay. Taga-bantay tayo, ano? Ibig sabihin, dahil tayo ay nakaalam ng katotohanan, tayo ang taga-bantay ng bawat kaluluwa. Nakikita natin kung si Sister Eileen pa na discern natin ang tao na wala sa Diyos at nasa Diyos at kung espiritu na nanahan sa Kanya, espiritu ba ng Diyos o espiritu ng kaaway. Kaya na-discern natin. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan
yan, mga kapatid, ang kalagayan ng tao. Mayaman man siya, anuman ang kanyang kalagayan sa buhay. Ngunit, nakikita natin kung hindi niya marinig ang katotohanan, kung hindi niya tanggapin ang ating Panginoon, siya ang pinakamiserable, siya ang pinakawawang nilalang sa daigdig na ito. Hallelujah! Bakit? Mga kapatid, dahil ang pinag-uusapan po natin, hindi ang buhay na ito. Ang pinag-uusapan po natin, buhay na walang hanggan. At kung sakali hindi ka magkaroon ng pagkakataon makapasok sa kaharian ng Diyos, walang hanggang kaparusahan ang iyong pupuntahan. Can you imagine? Hindi natin maisip, mga kapatid, napaka-ikangatindi, napakabagsik, wala nang pinaka-malupit na parusa. Ngayon, akala natin, mga kapatid ko, na ang Diyos ay maunawain, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay umuunawa. Pero pagdating ng araw na dumating na ang kanyang panahon, mga kapatid, hindi hamak. Walang komparison ang galit ng Panginoon. Bakit? Ang galit ng tao, kung ikaw ay mabigat ang iyong kasalanan, of course, may provincial jail, may city jail, merong tinatawag na munting lupa. Ang mabibigat na kasalanan, till death do us part, yan po ang munting lupa. At kung ikay nahakulan ng habang buhay, mga kapatid, ang buhay ng tao sa mundo, maswerte na abutin ka ng 70, 80, 90, 100. Yan ang parusa na pwedeng igawad ng tao. Pero ang parusa ng Diyos, mga kapatid, akala po natin, kampante lang tayo, easy-easy lang ang buhay natin. Pero kung hindi natin ayusin at hindi po tayo magising sa katotohanan, may naghahandang parusa. Hindi lamang 70 years, hindi lamang 80 years, but the punishment na kung saan sa mga ayaw sumunod, sa mga ayaw maglingkod sa ating Panginoon, eternal damnation! Ibig sabihin, walang katapusan, kaparusahan. Kaya salamat, mga kapatid, kung nagkakarealize sa mga backsliders. Salamat sa Panginoon kung nakakapanumbalik ang mga backsliders. Salamat sa Panginoon na kahit na napalayo sila, katulad ng prodigal son, nakuha pa rin nilang manumbalik sa presensya ng Panginoon. Pero ang malungkot kung hindi ka na makapanumbalik. At ang malungkot, mga kapatid, sa buhay na ito, kung hindi mo po inayos ang iyong kaligtasan, ano ang mangyayari? Hallelujah! Kaya ang sabi ng Panginoon, mga kapatid ko, ikaw anak ng tao, ginawa ka ng bantay, at sasabihin ko sa iyo, kung ang taong masama, mamamatay, at hindi mo siya pinagpapaunahan, o hindi ka man nagsasalita sa kanya, upang ikayatin ang masama, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong taong masama ay mamamatay sa kanilang kasalanan. Ngunit, ang kanilang dugo, hallelujah, sisihirin ko sa iyong mga kamay. Imbis may kaligtasan ka, ikaw ang mananagot sa kaluluwa na instead na magkaroon ng buhay, sila'y mamamatay, damay ka pa. Hallelujah! Kaya mga kapatid ko, malinaw-ngaw ang salita ng Diyos sa atin ngayon. Ngunit, kung iyong ipinagpauna, kung iyong pinaunahan, ang taong masama, at siya naman ay hindi naniwala, at siya naman ay nagpatuloy sa kanyang kasamaan, ang taong masama ay mamamatay. Ngunit iniligtas mo
ang iyong kaluluwa. Sayang! Sayang! Ang matagal nating pinaghirapan. Sayang! Ang ating pagtitiis sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Katulad sa hindi ka nga ang nagnakaw, pero kasama ka. Ang kaso, hindi ka absuelto, guilty ka. Hindi nga tayo mga kapatid gumawa ng masama tulad sa kasama ang ginawa nila. Pero amimik ka man, wala ka mang burden, wala ka mang love, wala ka mang malasakit, bayda. Ikaw man niya ulo, bayda. Mga kapatid, it's time for us. As what Jesus said, when He saw the multitude, He was moved with compassion. Dapat magkaroon po tayo mga kapatid ko ng malasakit. At bago ko tatapusin ang mensahe ito, makinig kayong mabuti. Hindi lamang mga kapatid sa ikaliligtas ng kaluluwa ng mga taong masama. Isipin mo mabuti. Marami tayong mga pagkukulang sa Panginoon. Marami tayong pagkakamali. Marami tayong nagagawa minsan na kasalanan. Ngunit kung makapagdala po tayo, nakakapagpanumbalik po tayo sa isang makasalanan upang iligtas ang kanyang kaluluwa, alam niyo po ang marami nating nagagawang pagkakamali at pagkakasala, mag-aalis ng maraming kasalanan. Kaya privilege pala natin. Dahil pagka ikaw ay nakaakay ng kaluluwa, maraming kasalanan ang mawawala sa iyo. Malaking pakinabang pala. Bakit sinabi ng Panginoon, Great Commission? Dahil ang benepisyo, hindi lamang sa taong kasalanan, ang benepisyo ay para din pala sa ating kabutihan. Let us worship one more time. Hallelujah! Tumayo po tayo mga kapatid. Nawa ang mag-iksing mensaheng ito. Ito po ay nag-convict, ginising po ang ating mga konsensya. Huwag tayong maging manhid. Samantalang, quarter to 12, fourth quarter, kunting panahon na lamang ang nalalabi. Huwag mong iisipin, mabubuhay pa tayo ng 20 years. Huwag mong iisipin, mabubuhay pa tayo ng 50 years. Isipin mo bukas, baka mawawala ka na. Ang tanong mga kapatid na dapat mong harapin, kumusta ang iyong buhay sa daigdig? Kumusta ang iyong kaluluwa? Kumusta ang iyong paglilingkod? Araw-araw ba nag-isip kayo? Baka routine, paulit-ulit na lang. Para nasa circle kayo. Ikot-ikot, walang nararating. Dapat, mga kapatid, ang gagawin natin, i-commit natin sa Panginoon. Ang araw na ito, hallelujah, pinaka-the best na araw. At pag lumipas ang araw na ito, at bibigyan ka ng panibagong araw ng Panginoon, isipin mo mga kapatid, kung kahapon naging mabait ka, kung kahapon may natulungan ka, kung kahapon, kung anuman ang nangyari sa iyo, tapos na yun. Ibig sabihin, i-mindset natin, araw-araw, sabihin natin na araw-araw, sa ginawa ng Diyos, meron tayong pagbabago. Our inner man must be renewed daily. Palapagan po natin Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let us
Oh my God, ibigay natin mga kapatid ko ang ating matatapat na pagpupuri sa kabutihan ng Panginoon. Sa panahon na binigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos upang ayusin po natin ang ating mga sarili, upang ihanda po natin ang ating buhay.